Eto na nga, at ako, napakainit ang mga usapin ngayon, ha? Mapapatalsik na daw si Marcos. Payag po ba kayo dyan? Naku, ang tagal naman. Politalak, usapang bayan, diretsong banat. Politalak. Ay nako, yan ang talagang inaantay ng taong bayan, yung mapalitan ng presidente, dahil alam naman natin ng ating presidente ay may pagka-inutil. Di ba? Yun naman totoo eh. Alam nyo, mga kababayan, kahit pagbalik-balik na rin pa yung sinasabi nila na hindi sangkot daw di umano sa mga korupsyon sa Pilipinas itong presidente na ito. Ngunit dahil ito'y napabayaan niya, ay kaya talagang napaka-inutil niya. Ika nga, kung ikaw ay talagang bubusisiin mo yung mga nangyayari, abay pambihirang buhay ire. O, mantakin mo ha. Yung budget nung nakaraang 2025, yung pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ha, ay putang inang yan, inulit pa. Di ba? Yung issue ng allocable, yung issue ng insertion, ha? Yung issue ng, actually dapat nga dyan, ang tawag reservation eh. Bakit reservation? Aba, simula pa lang nagpapareserve na itong mga congressman natin eh, di ba? Oh, alam mo ha, alam mo ba yan ang isang bagay na sabi nila, ako, mahilig tayong pumunta sa Japan dahil napakaganda dyan at higit sa lahat, napakasarap ng mga pagkain. Kayo naman. Pagkain na masarap, kayo talaga kung ano iniisip ninyo. Oh, hindi, masarap naman talaga pagkain dyan. Kaya lang, alam mo problema dyan sa Japan? Kailangan lagi kang may reservation. Pag wala ka reservation, napakahirap po pumunta sa mga restaurant na masasarap na pinupuntahan mismo ng mga Hapon. Kasi nga, lagi po talagang may reservation. Pero akala nila sila lang ang magaling sa reservation. Hindi ho. Tayo mga Pilipino ang magaling sa reservation. Bakit kanyo? Oh, mantakin mo yung budget natin sa wala pang pangyayari sa kuna ay may reservation na yung mga congressman. Oh. Ganong katindi. Ang lupit na reservation. No? Wala pang nangyayari. Ba'y naka-reserve na yung mga pondo nila. Mga hayop talaga. No? At kaya nga inis na yung mga Pilipino. Galit na yung mga Pilipino. Dahil pambihira, yun na nga ang pinakakurap na budget ng 2025. Inulit pa ng 2026. At again, just to be straightforward, iyang 2025 budget na pinirmahan ni Marcos ay inulit ng 2026 at pinirmahan uli. Naku po! Napaka-inutil, di ba? Talagang ganun ang Kaya tuloy ngayon, maraming ang usap-usapan na dapat siya nang i-impeach. Kasi sinusubukan nila impa-impeach si VP Sara Duterte, pero aminado mga ulupong, alam mo yung mga ulupong diyan sa kamera, aminado po sila. Ano aminado? Aminado po sila na wala na silang bilang. Bakit ganun? Wala naman nagbago, di ba? Alam niyo mga kababayan kung bakit. Alam naman natin pagka ganitong palapit na ho ang 2028 o yung presidential election, at sa tindi ng popularidad ng Vice President na si VP Sara Duterte, sa kalagitnaan ng mga matitinding pagbabatikos na ginagawa ng mga ulupong, pataas ng pataas ang kanyang trust rating, yung tiwala ng taong bayan, pataas ng pataas. Habang ang trust rating kay BBM ay bumubulusok. Ay, grabe ho. Alam mo, walang biro ang tindi ho ng trust rating ni Marcos. Alam niyo kung bakit? Dinaig niya po ang lamig sa Tokyo. Ay, grabe. Sa Tokyo, nung bago tayo umalis, by the way bago tayo umalis dyan, bumalik na tayo mula sa ating bakasyon, ang pinaka na-experience natin is zero. Nag-zero dyan, feels like -7, pero zero pa lang. Si Marcos, -3, pambihira. Dinaig niya mga Hapon. Saka pa, akala ninyo, Hapon ang pinakamatindi. Hindi, dinaig niya ang mga Hapon. Bakit yung presidente natin, -3. Di ba, lupit? Ay, naku po, pambihira. At eto, matindi pa. Balita ko, dahil sa ganyang mga budget issue na yan, may magsasampalan. Naku. Sino kaya ito magsasampalan nito? Siguro hula ko dito dalawang marites. Kundi naman dalawang marites dalawang alam mo na yung mga iskandalosang kababaihan yung magsasampalan. Pero sorry to say, hindi ho dalawang marites. Isang marites at isang ayoko nang sabihin. Baka mamaya sabihin nila meron tayong homophobic. Hindi naman tayo ganun. Ayaw natin ng homophobic pero mas ayaw natin ang ayaw ilabas ang katotohanan. Sabi nga para bagang nagtatago sa closet. Ay, sino kaya yon? Ewan ko. At siyempre pag-uusapan din natin ito meron tayong na-booking. Booking ho natin ito. Tayo lang naka-booking nito. Ay, naku po. Walang ibang vlogger na mag-uusap-usap dito. Pagkikwentuhan nito, may na-booking tayo. Ang media at nata talagang nanggagalaiti. Hina-high blood parang feeling ko kumain nito ng napakaraming bulalo. Kasi hina-high blood ang media, na-booking mo natin. Galit na galit. Nanggagalaiti, namumula mga mata. Galit na galit kay VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan. Talagang malindi yung mga pangyayari ngayong araw na ito. At syempre, hindi mawawala yung mga operator.
Pag may mga ganyang klaseng pagsubok, merong mga operator. Pag may mga ganyang pangyayari sa bayan natin, may operator. Ano ibig sabihin ko ng operator? Yung mga desperadong bayarang political analyst nga ba yun? O mga walang trabaho? Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, mga walang trabaho sa lipunan. Tapos bigla na lang tinawag na political analyst. Alam nyo, matindi ito mga to. Kasi alam nyo, sa bayan natin, kung dati, alam mo yun, yung mga karangal-rangal pa, yung mga ini-interview, mga karangal-rangal pa, maayos pa, mga ini-interview. Ngayon, hindi na. Mga wala ng trabaho, mga wala ng racket. Kaya ngayon, ay bigla na lang nagkaroon ng titulo. Bigla. Oh, hindi kasi wala naman talaga dapat sila mga title. Pero ginagawa sa kanila, binibigyan sila ng mga title nung mga kakampi nila. Oh. Gago! Para bagang sabihin ko, halimbawa lang sasabihin ko, papakinggan ninyo si PhD Political Analyst Boss Dada. Yan, grabe. Gago! O di kaya naman international expert Jay Guevara. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Bakit international expert, ha? Kasi marami yung alam yan sa panlabas na pangyayari, mga chismisan. Kaya ang tawag sa kanya ay international expert. Mga ganyan yung ginagawa nila, di ba? Nagbubuhat sila ng mga sarili-sarili nila bangko. Mamaya pag-uusapan natin yan, ha? Ito na nga, pag-usapan po natin itong pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ito yung si Marcos daw at saka si VP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit dapat subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Gago! Ano kaya yung pananaw niya? Napakalinaw na pananaw. Na siya lang ang nakakaintindi. Na siya lang ang naniniwala. Pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. Pakinggan nga natin ito. Pasok. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit, pero giit ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo, Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito, si Castro, Jose Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banatbay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya, wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro, kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo kung bakit yan ay isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw ng kakampi niya ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa po ang kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman ba natbaya? Hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na half-truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kayong lahat Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga balalay mo dyan? Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi dyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patatayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Wala niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kundi anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya dun. Pero number 1 pumirma. Alam mo, napaka-importanting maunawa natin ito. Doon siya pirmahan. Kasi lahat yan, tandaan ninyo, politiko yung mga yan mga congressman natin. So tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Andali, pipirma ba ako dyan o hindi. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan nyo. Ini-imply lang po niyan mga kababayan na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Diba? Sumunod ka na.
Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Ay, gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan eh. Alam niyo yung alakabol, inuman muna ng milyon-milyon. Naalala niyo yung isang congressman na nagngangalang para sa mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga, ng mga manginginom dyan sa ibang bansa. Di ba? So, ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin, yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan niyan. You know ay sign. Sign po na, uy, gusto ng tatay to, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko. It means ayoko impeachment. Yan ay ayoko na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila, napakabastos naman ng bunganga mo, banat bay. Gago! Ayoko na sabihin yun. Pero yan po ay isang bullcrap. Yan po ay kasinungalingan. Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na napakasinungaling tong taong to. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung ano yung magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Nako! Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the 3 budgets which contained the anomalous projects. Kung pinabayaan, that's gross inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Inalok daw siya ng pro-Duterte group. Hindi ako naniniwala dito. Ito, mga sinungaling itong taong to. Sa tingin ko ganun to eh. Yung, kasi dilawan to eh. So, mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa... Diba? Nakikita mo yung mga style na mga ganyan eh. Tapos tingnan mo, pagka nag-prosper yung impeachment ni Marcos, tingnan mo, isa sa mga pipirma, ganyan yan eh. Yan ang mga traditional politician sa ating bansa. Yung mga ganyang klaseng dilawan ng Caracas. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang, Grabe, no? So, diyan yung mga style na ganyan na nakakabuisit. Parang, hindi naman ako pro-Duterte, so I won't join that kind of call. Dilaw ako eh. Liberal Party ko eh. Parang, sandali, this is not about politics. Uy, hindi ito politika. The right question should be, karapat dapat bang ma-impeach? Yung tiwala ba ng taong bayan, nandyan pa ba? Aba, yung negative 3, yan ay nagsasabi na ayaw na ng mga Pilipino dito kay Bongbong. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Again, impeachment is not, ibig sabihin ba kriminal ka? Hindi ho. Lagi nating it's question of, do you still have the trust of the people? Yan po ang impeachment. Hindi po yan whether may ginawa ka bang mali o may ginawa kang tama. Hindi yon. Impeachment is, nagtitiwala pa ba sa'yo ang taong bayan? Doon sa survey, napaka-obvious na hindi. Which is, yun ang supposedly nire-represent nitong mga congressman. Kaya nga sila po yung representante. Nire-represent po sila nitong mga congressman. So, ibig sabihin, yung negative 3, yan na po yung pulso ng taong bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot, kaysa naisipin at sabihin na, hindi kasi dahil nga sa nangyaring budget ay nagkaloko-loko, sana ganun eh. Hindi eh. Ano sinabi? Mga DDS yan. Ako ay hindi ako DDS. Ako ay Liberal Party, dilawan ako. Yun naman yung klaseng pag-iisip meron nitong mamang to, no? tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, Ako kasi, ito isang malaking
propaganda. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Second, with the likes of VP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila o impeach nyo na. Because they know, tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa kamara, dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado. Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay Achichichi. Yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba ko hindi si Senate President at saka itong si balalay niya si Lacson. Hindi totoo Imposible. Kaya ako I don't think kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating representante natin dyan sa Kamara, for sure ako, walang basbas yan sa mga Duterte. Hindi ganyan na mga Duterte gumalaw. Yung ganyan, ako po. Ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Wow! Gago! Ang judgmental mo Ano kang klase kang opisyal ka? Sa galing na sa bibig nito yun Lilustay daw ang pera. Napatunayan ba? Pangalawa, tumanggap daw sa mga drug lords. Wow! Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, Auntie Claire. Maganda siguro, aminin nyo muna kung meron ba talagang vault dyan at ano nilalagay na pera dyan sa vault. Kanino nyo pinamimigay na vlogger yan. Talagang nanggagaling daw sa drug lord. Bakit ipapapatay ng mga Duterte yun? Hindi, isipin nyo to Sa dami-dami daw nanggagaling daw yung pera sa mga drug lord. Bakit ipapapatay ni Duterte kung nanggagaling pala doon ng pera? Ang labo yung kausap. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya Hindi nagnakaw, saan nyo nadala? po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control project at Paimbestiga. maaaring naging sanhi. Pautot nyo lang yun. Pautot nyo lang. Pinaimbestiga, nag-create ng ICI. Binigyan nyo ba ng kapangyarihan? Hindi. Binigyan nyo ba ng pondo? Hindi. Ginawa lang ninyong display yung ICI. Kaya nga nagre-resign yung mga commissioner doon Nag-resign na, isa na lang ang natira. Naawa na lang. Sabi niya, pag-iiwan ko pa to, wala na dito. Tapos sasabihin ninyo, nagsimula ang presidente? Gago! Gusto nyo palang matanggal ang korupsyon, bakit pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? 2026, inulit pa, pinirmahan niya naman niya. Gago! Akala ko ba corruption, anti-corruption ng yung amo mo? Ba't niya pinababayaan yung pinipirmahan yung budget? Gago! Punong-puno ng alokasyon pa rin yung budget na 2026. Bakit hindi niya tinanggal? Ang alam mo kung ano yung mga tinanggal niya? Yung mga budget na importante. Ang hindi niya tinanggal, budget ng DPWH. Labo! Labo, ano? Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Wala daw. Ayun. Wala daw Mary Grace Piatos. Kasinungalingan, Your Honor. Ang tawag doon pagka sa korte, ganyan, no? Objection, Your Honor, that's a lie. Bakit alay? Anong alay? Masakit, dede. Bakit yan lie? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit yan lie, Chotomate. Ayan. Marcos admin propose 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Ito, papakita natin Ayan. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said, the office of the president will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Nandyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP meron pang Mary Grace Piatos diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Billion yan
Alam niyo ba kung gaano kalaki yung billion na yan? That's a 4,000 million. That's 4.5 billion. So 4,500 million yan. Ganyang kalaki yan. Confidential funds, intelligence funds ng presidente. Saan napupunta? Yan po ang Mary Grace Piatos ng Office of the President. Di ba pinagpipilitan ninyo yung Mary Grace Piatos na magkano lang yun? Half a billion ng OBP? Half a billion yun eh. So 500,000 million. Sorry. 500 million. Oh. Yan doon yung Mary Grace Piatos na sinasabi ninyo. Oh, tanong. Bakit ang Office of the President 4.5 billion? Saan napupunta yan? Kaninong Mary Grace Piatos yan? Alam ko na kung kanino. Kung ang OBP merong Mary Grace Piatos, ang Office of the President may Mary Juana. Maria Juana pala, hindi pala Mary. Maria Juana. Yan ang totoo. Mary Grace Piatos kayo, ha? Si Maria Juana. O si Mary Jane. Di ba? Pinagpipilitan ninyo eh. Gago! Oh. Sandali, chotomate. Ha? Chotomate ko dasay. Chotomate! Yan po ay 2026. Magkano yung 2025? Ayun. Yan naman yung sa 2025. 4.5 billion para na naman kay Mary Jane. Gago! Diba? Napunta kay Maria Juana yang 4.5 billion confidential funds ni BBM. Di umano, allegedly. Tama, mali. Diyan ba napunta yan? Ano ba? O, kala ninyo ha, mga gago kayo ha. Gago! Maria Piatos pala. O, at least yan. Tama, mali. Kaya ang problema sa inyo. Papakita ko ngayon sa inyo, meron ako nabuking. Mga ABS-CBN anchor. To be particular, yung kanilang radio station na DCMM. Ay, talagang antindi ng bitterness kay BP Sara Duterte. Gusto nyo makita? Gusto nyo makita? Nabuking ko ito. Nung aking pinakikinggan, gigil na gigil sila. Pero syempre, hindi natin, kasi ang ABS-CBN nagka-copyright eh. Yung audio lang ipapakita natin at saka yung kanilang picture. Ha? Yung nag-i-interview na to, walang ibang ini-interview nila kung hindi si Datangman. Kilala niyo si Datangman? Sa Tagalog, si Boy Dila. Ini-interview nila si Boy Dila. At grabe yung mga reaction ng mga taga ABS-CBN, mga taga DCMM. Bitter na bitter. Tingnan niyo, pakinggan. Hapon po, Kong Benny. Kong Benny. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa inyo. Happy New Year uli. Happy New Year. Kong Ben. Kong Ben. Ayun, kasi close tayo eh. DJI just released a massive update. Ayan. Oh. Sige. Ayun, akala namin nag-close yung linya eh. Viber to, no? Viber. Ayan. Oo. Sige. Ayan, Kong Benny. Benny sir. Ben Yes, ka, ma'am. Benny ako. Maan makapagal. Ito nga, ay sinasabi nga, Ma'am. malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar Bar rule sa... February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinaghahandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan. Ang alam ko dyan, yung Makabayan Block will be the ones to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Ay. Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Block yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun, Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, kasi ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment So, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Sama ng loob ng babae, no? Wala na ba talagang pag-asa? Mahabol natin yan. Talagang kailangan habulin, ano? Diba? Kailangan talagang habulin. Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga, we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know when we get back to the Congress, the session, palagay ko mga 2 weeks from now,
kung merong magkakaroon talaga ng support. Kasi- Pero at this point in time, hindi pa eh. Pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niyo dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Cesar Escudero, iba na ngayon ang di ba? Iba na ngayon ang liderato? Maaari, iba na liderato, pero still, meron pa rin mga May doubt pa rin. supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. O, Kong Ben, so malilinawan in the next weeks, no? Kung, Yes. oo. Talagang hindi sumusuko si ate. Malilinawan. Ha? Kasi para sinasabi ni Boy Dila na sinasabi niya na walang mangyayari. Wala talaga mangyayari dito sa Tapos parang, pero wag ka parang hindi, may baka naman. So sabi naman ng babae, malilinawan sila. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga, yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero hindi ba okay na mas, kumbaga, itry pa din? Talaga ipagpipilit. Di ba mas okay na itry pa rin kahit walang pag-asa? Kasi kailangan talaga siyang, kasi baka mamaya hindi na kami talaga makabalik. Ay nako ate, alatang-alata ka. May support ng Oo. public. Oo, malaki yung support ng public dyan. Kasi hindi naman namatay yung hindi naman namatay kung Benny, di ba yung Ayan. yung We will see dahil meron yata silang Talagang pinagdidiinan pa ng isa. Hindi naman namatay yung issue, di ba? Yung issue na hindi pa. Kasi ang lagi nilang packaging doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, hindi pa daw sinasagot yung confidential funds. Napaulit-ulit naman na sinabi ng COA, walang problema sa paggamit ng confidential funds. Ngayon, ang gusto ata nilang sabihin, ito yung pangalan na nakatanggap doon sa confidential funds, ito yung kanyang address, ito yung kanyang telepono. Kung hindi naman kayo mga gunggong din. Confidential nga eh. Nakita nyo yung sa PDEA, pag tumatanggap sila ng reward dahil meron silang tinuro, doon nga walang pangalan eh, nakatakip yung mukha. Pwede nga kapwa nila PDEA lang yun eh. I mean pwede di ko sinasabing ganun. Pero yun, because they're protecting their identity. Ganun ba kayo katanga? Na gusto nyo pang malaman kung sino yung Maria, yung piatos-piatos na yun? Confidential nga eh. Tanga ba kayo? Nagtatanong lang ako kung tanga kayo o hindi. Confidential, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin. Confidential. Saan sa parte ng confidential lang pwede mong sabihin kung sino yung tao na yun na nakatanggap? one of the evidences that they will file, kasama yung testimony ni Madriaga. Kasi nga hindi naman na-absuelto dun sa... hindi naman Medyo, Hindi naman na-absuelto talaga. Ang init ng ulo ni Kuya. Dahil hindi ka medyo natuloy-tuloy. medyo matindi ang testimony ni Madriaga. Medyo matindi yun. Naks naman, medyo matindi yung testimony ni Madriaga na puro sabit ang karakter. Naging PSG daw. Ni hindi nga siya agent eh. Alam mo, ito mga to talaga mahina rin eh, no? Yung mga pinakita niyang ID, hindi organic yun. Para lang siya kasi may mga pulpul din talaga eh. Tanungin niyo yung mga tunay na NBI. Alam nila yung tunay na NBI agent na abogado, di ba? May CPA, yung talagang lehitimo. Meron silang tinatawag na mga confidential agent or pinalitan dati, naging consultant. Ang tawag doon non-organic. Iba yung organic. Tapos ilalagay mo bilang PSG, ilalagay mo bilang security ni Vice President Sara Duterte, pangalawang pinakamataas na posisyon, maglalagay ka? Anong kabubuhan naman yan? Ano ibig ko sabihin? Yung background niya, hindi sapat para maging isang PSG o security ng Vice President. Nakita nyo, protective agent. Alam niyo ibig sabihin ng protective agent? Huwag yung kita nga, alam niyo yan eh. Ang protective agent hindi nga naging parte ng PSPG. O yung tunay na talagang organic member of the PNP that protects politicians and VIPs. Sila po'y protective agent. Ito'y parang security guard. Hindi ko nilalang ang security guard Ibig ko sabihin, merong police, nagbabantay sa community. Merong security guard, nagbabantay dun sa kumpanya. Pero yung mga security guard na yun, even if dumadaan yun, dun sa SOSA, SOSA, yung parang nag-oversee na PNP, kahit dumadaan yun, hindi po sila organic member of the PNP. Ganon din po ang protective agent. Ito naman, yung PSPG, which is the organic member of the PNP, at ang protective agent, parang security agency, na kung saan nag-outsource from sa labas para yung mga hindi na-a-approvean doon pupunta at yun, private yun, binabayaran yun. Ang ina naman eh. Nakakabobo. Sorry nakakabobo lang eh. Ano ibig ko lang sabihin? Hindi ko nilalang lang yung mga protective agent Yan po ay dumaan sa training din po.
Ang sinasabi ko lang, hindi yan sapat para ikaw ay ma-detail sa presidente, sa vice president. Sorry naman, gusto ko na si presidente. Hindi ho yun sapat na kwalifikasyon para ilagay ka sa vice president. Tapos yung sinasabi ninyong membro siya noon, siya po ay wanted. Ano ba? Tapos sasabihin ninyo, credible yan tao na yan? Anong kabobohan yan? Sir, mga ma'am. Polita